Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng masukal na kagubatan, may isang pamilya na kilala ngunit kinatatakutan ng buong komunidad, ang pamilya ni Mang Lucio at Aling Sabel. Sa unang tingin, tila isa lamang silang ordinaryong mag-asawa. Si Mang Lucio ay isang magsasaka, tahimik at bihirang magsalita. Si Aling Sabel naman ay kilala bilang isang manghihilot, babaeng maalam sa halamang gamot at kagalingang bayan. Ngunit sa likod ng kanilang mabait na anyo, may itinatago silang matinding lihim. Ang kanilang tahanan ay luma at yari sa kahoy, nakatayo sa gilid ng kagubatan. Sa araw, tila wala namang kakaiba, malinis ang bakuran, may mga alagang manok at baboy, at may tanim-tanim sa paligid. Ngunit sa tuwing sasapit ang gabi, saka lamang magsisimula ang kababalaghan. May mga sabi-sabi ang mga matatanda sa baryo. Tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig silang mga malalalim na ungol mula sa loob ng bahay ni Mang Lucio. Minsan ay tila may mga aninong gumagapang sa bubong, at may mga sigaw na waring mula sa impyerno. Ngunit walang makapangahas na magtanong, walang makapangahas na lumapit. Lahat ay takot. At sa gitna ng katahimikan ng bahay na yon, may isang batang lalaki, si Elias. Anak ni Lucio at Sabel. Walang kaibigan, hindi nag-aaral, at bihirang makitang nasa labas ng bahay. Sa tuwing makikita siya ng mga kapitbahay, ito ay tahimik, nakayuko, at may mga pasa sa katawan. Maraming beses na siyang namataan na umiiyak sa likod ng bahay. Ngunit ang sinumang nagtangkang magtanong ay biglang nagkakamasamang kapalaran, may naaksidente, may sinumpong ng sakit, at may misteryosong nawawala. Walang gustong magsalita. Takot ang lahat sa pamilya ni Elias. Sa loob ng bahay, kakaiba ang mundo ni Elias. Sa araw, siya ay inuutusan, mag-igib ng tubig, maglinis ng bahay, magluto ng pagkain. Ngunit sa gabi, saka siya pinapapasok sa silid na may mga kandila at mga sinaunang aklat. Dito isinasagawa ni Mang Lucio ang mga ritual na hindi maintindihan ng bata, mga orasyon sa wikang hindi niya alam, may mga alay na hayop, at minsan, may mga kasuotang itim na parang sa kulto. Minsan, naalimpungatan si Elias sa isang gabi. Nagtago siya sa likod ng kurtina at tahimik na pinanood ang ginagawa ng kanyang ama. Sa gitna ng ritual, may hinila si Mang Lucio na katawan ng tao, wala ng buhay. Isa itong matandang lalaki na ilang araw nang nawawala sa baryo. Ibinuhos ni Lucio ang dugo nito sa isang kahoy na altar habang si Sabel ay may hawak na parang bungo ng hayop. Hindi makagalaw si Elias sa takot. Gusto niyang sumigaw, tumakbo, ngunit nanigas ang kanyang katawan. Kinabukasan, napansin ng kanyang ama na bukas ang kurtina. Sa malamig na boses, tinanong siya, may nakita ka ba kagabi, Elias? Umiling siya. Ngunit hindi naniwala ang kanyang ama. Kinagabihan, iginapos siya sa post sa loob ng kanilang silid. Piniringan, pinainom ng mapait na likido, at saka narinig ang huling salita mula kay Lucio bago siya mawalan ng malay, ang nakakakita ng hindi dapat makita, dapat maging bahagi ng ating kadiliman. Pagmulat niya, may mga sugat na sa kanyang katawan. May kakaibang marka sa kanyang likod, parang ginuhitan ng apoy. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang pinagmalupitan. Pinagbabawalan siyang magsalita. Pinapakain ng tira-tira. At tuwing gabi, isinasama na siya sa mga ritual, pinapapikit, pinapadasal, pinapasumpa. Habang lumalaki si Elias, lalo niyang nararamdaman na may kakaiba sa kanyang katawan. Minsan, kahit hindi siya galit, bigla na lang siyang nakakarinig ng boses. Minsan, nagkakaroon siya ng panaginip na parang totoo, panaginip ng dugo, apoy, at sigaw. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi ito normal. Ngunit alam din niyang walang makakatulong sa kanya. Sa baryo, patuloy ang takot. May mga nawawalang hayop, nawawalang tao, at kabataang biglang nagkakasakit at namamatay. At sa bawat insidente, palaging tanong ng mga tao, anong klaseng nilalang ang kayang gumawa nito? Ngunit sa puso ni Elias, isa lang ang alam niya, ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama. Ang kanyang ina. At ang bahay na yon na tila pugad ng kadiliman. Hanggang sa isang araw, sa sobrang desperado, tumakbo siya palabas ng bahay.
Basang-basa sa ulan, walang tsinelas, at may sugat sa paa. Tumakbo siya papasok sa gubat, hindi alam kung saan pupunta. Ngunit sa isang madamong bahagi ng kagubatan, doon niya nakilala ang isang matandang babae na nakasuot ng itim, si Lola Biring. Tila siya'y hinihintay nito. Ngumiti si Lola Biring at marahang nagsalita, "Matagal na kitang pinagmamasdan, Elias. Ang dugo mo'y may sumpa, pero nasa iyo rin ang susi sa pagputol ng tanikala." At dito nagsimula ang pagbabago. Simula pagkabata ni Elias, hindi niya kailanman naranasan kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-aruga. Sa murang edad pa lang, alam na niyang kakaiba ang kanyang pamilya. Hindi niya alam kung ano ang normal, dahil ang normal para sa kanya ay ang takot, pagdurusa, at ang palaging malamig na gabi na may kasamang sigawan sa silid ng kanyang mga magulang. Tuwing umaga, gigising si Elias sa tunog ng mga kalansing ng kadena. Kadena. Dahil tuwing gabi, siya'y ikinakandado sa loob ng isang maliit na silid, madilim, walang bintana, at ang amoy ay luman at mabaho. Minsan, 3 araw siyang hindi pinapakain. At kapag pinapakain siya, iyon ay hilaw na kanin, sirang tuyo, o dugo ng manok na may halong halamang ugat. Hindi niya alam kung bakit. Basta't ang sabi ng kanyang ina, "Kailangan mo yan, Elias. Para tumibay ang katawan mo. Para masanay ka sa lahi natin." Lahi. Sumpa. Dugo. Ilan lamang ito sa mga salitang palagi niyang naririnig mula sa kanyang mga magulang. Pero hindi niya maintindihan. Wala siyang ibang kakilala. Wala siyang ibang mundo maliban sa bahay na yon. Sa bawat araw, isa lang ang kanyang tanong, anong klaseng pamilya ang meron ako? Sa bawat palo, sa bawat sigaw, sa bawat gabing siya'y umiiyak sa isang sulok, unti-unting tumitibay ang kanyang loob, hindi para maging matapang, kundi para mabuhay. Para hindi tuluyang mabali. Ngunit may mga gabi ring hindi niya makalimutan. Isang gabi, habang siya'y nakatali sa poste, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Parang alulong. Isang hayop na malaki. Mabigat ang hakbang. Unti-unti itong lumapit sa bahay nila. May naramdaman siyang takot, pero may kung anong bahagi ng kanyang pagkatao ang tila naakit sa tunog na iyon. Nang sumilip siya sa maliit na siwang ng bintana, nakita niya ang isang nilalang, mataas, itim, may mahabang buhok, at nanlilisik ang mata. Ngunit sa halip na umatake, tumingin ito sa kanya at mumiti. Hindi niya alam kung bakit, pero tila may koneksyon sila. Kinabukasan, pinagalitan siya ng kanyang ama. "Hindi mo dapat tinitingnan yon," sabi ni Mang Lucio. "Hindi pa oras. Hindi ka pa handa." Ibinagsak siya sa sahig at sa kadinuraan. "Mahina ka pa. Pero darating din ang panahon." Mula noon, nag-iba ang treatment sa kanya. Hindi na lang siya pinapahirapan, sinimulan na rin siyang turuan ng mga kakaibang bagay, mga sinaunang salita, mga dasal na hindi niya maintindihan, at mga ritual na kadalasan ay may kasamang dugo. Pinipilit siyang uminom ng likido na may halong mga kakaibang sangkap. At tuwing lalaban siya, mas malupit ang parusa. "Hindi ka lang basta tao, Elias," bulong ng kanyang ina habang pinapahid sa noo niya ang isang itim na langis. "May lahi kang pinagmulan. Sagrado." Ngunit isinumpa. Habang lumalaki si Elias, lalo siyang napapalapit sa kadiliman. Nais niyang lumaban, nais niyang takasan ang lahat, ngunit saan siya pupunta? Wala siyang kilala sa labas. Lahat ng kanyang nalalaman ay puro takot. Puro sakit. Puro dilim. Hanggang sa isang araw, pinapunta siya ng kanyang ama sa gubat. Mag-isa. Hanapin mo ang pugad ng uwak. Doon mo mararamdaman ang unang pagbabago. Bilog ang buwan ng gabing iyon. At habang naglalakad siya sa ilalim ng mga punong matataas, may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Tumayo ang balahibo niya. Tumingin siya sa paligid, wala siyang makitang uwak. Ngunit may naramdaman siyang init mula sa loob ng kanyang katawan. Parang may naglalagablab sa kanyang dibdib. At saka siya nanlambot. Nawala sa ulirat. Nagising siya kinaumagahan, hubot-hubad sa damuhan.
Ang kanyang mga kamay ay may dugo. Hindi niya alam kung saan ito galing. At mula sa malayo, may narinig siyang sigaw ng mga tao, sigaw ng takot. Pagbalik niya sa baryo, napag-alaman niyang may batang babae na nawawala. At ang huling nakita nito ay isang nilalang na parang tao pero may mata ng hayop. Elias! Natigilan siya. Hindi niya alam kung siya ba ang nilalang na yon. Hindi niya alam kung ano ang naganap sa gubat. Ngunit sa puso niya, may unti-unting bumubulong, bahagi ka ng kadiliman. Isa ka sa amin. Ngunit sa kanyang puso rin, may isang boses na mas malakas, ang sigaw ng isang batang uhaw sa katarungan, sa pag-ibig, at sa kalayaan. Bumalik siya sa bahay nila na may tanong sa kanyang ama, totoo ba? Ako ba ang gumawa noon? Ngunit isang malakas na sampal ang kanyang tinanggap. Wala kang karapatang magtanong. Ginawa mo lang ang itinakda sa iyo. Isa kang halimaw, Elias. Tulad namin. At darating ang araw ikaw ang magpapatuloy ng lahat. Doon tuluyang nabuo ang puot sa puso ni Elias. Habang siya ay lumalaki, unti-unti siyang natututo. Hindi lamang sa mga itinuturo ng kanyang mga magulang, kundi sa mga bagay na hindi nila inaakalang kaya niyang matutunan. Natutunan niyang magtago ng emosyon. Magkunwaring sunod-sunuran. Ngunit sa loob-loob niya, may plano na siyang binubuo. At ito ay ang pagtakas. Hindi lamang mula sa bahay, kundi mula sa sumpang bumabalot sa kanyang dugo. Lumipas ang ilang linggo mula nang maramdaman ni Elias ang kakaibang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi siya sigurado kung ito ba'y epekto ng mga inumin, mga ritual, o sadyang unti-unti na siyang nilalamon ng kadiliman na gumagapang sa kanyang dugo. Ngunit ang isang bagay ay malinaw, may nagaganap sa tuwing sumasapit ang gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Isang gabi, habang kunwaring natutulog si Elias sa kanyang silid, iniwang bukas ang isang siwang sa bintana. Sa unang pagkakataon, nagpanggap siyang sumusunod. Pero ang totoo, gising siya, matamang nakikinig, nagmamasid. Pasado hating gabi, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng lumang silid sa ibaba. Marahang pagkalabog ng mga paa. Mahihinang bulong. Mula sa siwang, nakita niya si Mang Lucio at Aling Sabel na may dalang sako. Mabigat. Gumugulong ang laman. Sa paraan ng kanilang pagkilos, halatang ito ay hindi basta anong bagay, kundi isang katawan. Tahimik siyang bumaba. Bawat hakbang ay sinabayan niya ng dasal na walang kumalabog. Nang marating niya ang pinakailalim na bahagi ng kanilang bahay, isang tagong silid sa ilalim ng lupa, ay sa kanya nasilayan ang isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Isang bilog na altar, gawa sa mga buto. Mga kandilang itim na may usok na berdeng kulay. At sa gitna, ang laman ng sako, isang batang lalaki, wala ng buhay, maputla, tila ginamitan ng anong pangkukulam. Ang kanyang ama ay may hawak na matulis na kahoy, habang ang inay inaawit ang isang sinaunang dasal. Naglalakad si Lucio paikot sa altar, saka sinimulang magsalita sa isang tinig na hindi niya kilala. Malalim parang hayop. Habang ang katawan ng bata ay unti-unting pinapahiran ng langis na itim. Tila may ritual na ginagawa para kunin ang kaluluwa ng musmos at isalin ito sa isang bagay o nilalang. Hindi na napigilan ni Elias ang panginginig. Ang kanyang mga tuhod ay nanlambot at isang kahoy sa gilid ang kanyang nasagi. Tok! Biglang tumigil ang lahat. May tao, bulong ni Aling Sabel. Si Elias, agad na nagtago sa dilim. Pinigil ang kanyang hininga. Tila isang habang naghihintay ng pagkagat. Mukhang dagalang, sabi ni Mang Lucio. Pero hindi kumbinsido ang tingin nito. Nilapitan ang lugar kung saan siya nagtago. Isa, dalawa, tatlong hakbang pa, at tiyak na mahuhuli siya. Ngunit biglang may malakas na alulong mula sa labas. Isang nakabibinging ungol na tila mula sa isang nilalang na galit. Ang buong bahay ay parang yumanig. Napatingin ang mag-asawa sa labas, tila nabahala. Muli na namang dumaan ang tagapangalaga ng gubat, bulong ni Sabel. Agad nilang isinara ang ritual. Tinakpan ng bangkay. At sa gitna ng kaguluhan, nakataka si Elias pabalik sa kanyang silid.
Sa gabing iyon, hindi na siya nakatulog. Hindi na siya basta takot, galit na siya. Hindi na siya nagtataka kung bakit may mga nawawala sa kanilang baryo. Alam na niya ang totoo, ang kanyang mga magulang ay hindi tao sa gabi. Isa silang mga aswang. At hindi lang basta aswang, kundi bahagi ng isang sinaunang kultong kumukuha ng buhay ng mga inosente upang manatiling malakas at makapangyarihan. At siya ang susunod. Isinasama na siya sa mga ritual. Pinapainom ng dugo. Unti-unti siyang pinapasanay sa dilim. Ngunit hindi na siya papayag. Noong sumunod na gabi, muling nangyari ang ritual. Ngunit ngayon may kakaiba. Habang umiikot si Mang Lucio, siya ay tumingin kay Elias. "Anong pakiramdam mo?" tanong nito. "Wala," sagot ni Elias. Ngumiti ang matanda. "Magaling. Unti-unti ka nang nagiging kagaya namin." Ngunit sa likod ng kanyang isip, ang tunay na sagot ay hindi. "Hindi ako magiging kagaya ninyo." Sa sumunod na linggo, pinasunod siya ng kanyang ama sa pangangalap ng regalo, isang inosenteng biktima. Ngunit sa halip na sumunod, muli siyang nagtungo sa gubat. Doon, muling lumitaw ang matandang babae, si Lola Bering. May dala itong baston at mga dahon na nakabalot sa puting tela. "Elias, anito? Alam ko na ang nakita mo." "Ako po ba magiging halimaw din?" tanong ni Elias, nanginginig. Ngumiti si Lola Bering. "May kadiliman sa dugo mo. Pero may liwanag din sa puso mo. Ikaw ang anak ng dalawang mundo. At ikaw ang tanging makakabasag sa sumpa." Itinuro niya kay Elias ang isang lumang lugar sa gitna ng kagubatan, isang altar na sagrado, kayang sumipsip ng dilim mula sa isang kaluluwa. Ngunit may kapalit, buhay o alaala. Binigyan siya ni Lola Biring ng isang anting-anting, hugis bituin, yari sa ginto at bato ng buwan. Kapag dumating ang sandaling di mo na alam kung sino ka, ito ang magpapaalala sa iyo. Huwag mong hayaang kainin ka ng dugo ng lahi mo. Sa gabing iyon, muling bumalik si Elias sa kanilang bahay, ngunit ngayon may dala na siyang pag-asa. Alam na niya ang totoo. At alam din niyang kailangan niyang gumawa ng hakbang bago pa siya tuluyang maging isa sa kanila. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos sa bubong ng kanilang lumang bahay, tahimik si Elias sa kanyang kwarto, pero sa kanyang isipan, may matinding sigawan ng damdamin. Ang tibok ng puso niya ay parang kulog. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa desisyong buo na sa kanyang dibdib. Ngayong gabi, tatakas na siya. Kilala niya ang bahay. Alam niya ang mga parte nitong kahoy na mahina. Alam niya kung anong oras natutulog ang kanyang ama, at kung gaano kalalim ang tulog ni Aling Sabel kapag umiinom ng kanilang itim na alak. Bitbit ang anting-anting na ibinigay ni Lola Biring, marahan niyang binuksan ang sahig sa ilalim ng kanyang papag. Doon, may tagong daan, isang maliit na espasyo na siya mismo ang humukay ilang buwan na ang nakalilipas. Plano niya ito noon pa, pero ngayon lang siya nagkaroon ng sapat na lakas ng loob. Habang gumagapang siya sa ilalim ng bahay, naamoy niya ang halimuyak ng basang lupa. Ang bawat galaw niya ay sinabayan ng dasal. Alam niyang isang maling tunog lang ay maaaring ikamatay niya. Nang marating niya ang labas, tila naging panibagong mundo ang kagubatan sa gabi. Maulap ang langit, nanginginig ang mga dahon sa hangin, at ang ulan ay parang mga luha ng mga nawalan ng pag-asa. Tumakbo siya. Walang lingon. Walang hinto. Tuloy-tuloy hanggang sa marating niya ang gilid ng bundok, ang lugar na dati ipinagbawal sa kanya. Mapanganib doon, sabi ng kanyang ama. Pero ngayon, wala na siyang pakialam. Sa gitna ng kanyang paglalakad, may narinig siyang alulong. Mula sa malayo. Tila sumusunod sa kanya. Nakita na nila ang pagtakas ko, bulong niya sa sarili. Dali-dali siyang nagtago sa likod ng mga ugat ng punong malalaki. Ngunit hindi lang ang kanyang mga magulang ang sinusubaybayan siya. Sa isang sulyap, nakita niya si Lola Bering. Hindi nakakatakot. Hindi galit. Kalmado. At may dalang ilaw. Hindi ka na makakabalik sa dating buhay mo, ani ni Lola. Pero may panibagong landas na maghihintay sa'yo.
Ano nang dapat kong gawin? Tanong ni Elias, humahagulgol na. May 3 bagay kang dapat hanapin, sagot ng matanda. Ang dugo ng matuwid, ang aklat ng liwanag, at ang salamin ng katotohanan. Kapag nagtagpo ang 3 ito sa puso mo, matatalo mo ang sumpa ng iyong lahi. Naglakad silang 2 patungo sa isang kubo na nakatago sa gitna ng gubat. Doon, binigyan siya ni Lola Biring ng kaunting pagkain, bagong damit, at isang mapa, hindi basta mapa ng lugar, kundi ng mga enerhiya ng kalikasan, ng mga lugar na sagrado at makapangyarihan. Pero hindi pa siya ligtas. Makalipas ang ilang oras, narinig nila ang pagyanig ng lupa. Dumating na sina Mang Lucio at Aling Sabel. Ngunit hindi lang sila. Kasama nila ang iba pang nilalang, mga nilalanguyan ng dilim, mga nilalang na may anyong tao pero hayop ang kaluluwa. Tila buong kulto ng mga aswang ang dumating. Magsama na tayo, Elias, sigaw ni Aling Sabel, may luha sa kanyang mga mata. Mahal ka namin, anak. Bahagi ka ng amin. Hindi ko kailangan ang ganitong pagmamahal, sagot ni Elias, hawak ang anting-anting. Hindi ko tinanggap ang kadiliman. Dumagundong ang isang sigaw mula sa langit. Kumulog. At mula sa kanyang dibdib, tila may liwanag na lumabas, liwanag na nagmumula sa anting-anting. Nasindak ang mga nilalang. Napaatras. Ngunit hindi pa tapos ang labanan. Hinabol si Elias ng kanyang ama. Isang mabilis na galaw, isang hampas ng kamay, at tumilapon si Elias sa sanga ng isang puno. Nabitawan niya ang anting-anting. Pipilitin mong maging tao, ani ni Mang Lucio, humahakbang palapit. Hindi ka na pwede. Hindi ka nila tatanggapin. Ngunit bago pa siya lapitan muli, isang matulis na patpat ang bumaon sa lupa, bato na may marka ng araw. Mula kay Lola Biring. Wala kang kapangyarihan dito, Lucio, sabi niya. Ang batang ito ay may kapalarang hindi mo kayang pigilan. Sa pagkakataong iyon, pinili ni Elias ang muling tumakas. Pero ngayon, alam na niya ang direksyon. May layunin na siya. Hindi na siya takot, galit pa rin, pero may bitbit na pag-asa. Habang palayo siya sa mga nilalang ng gabi, nakatingin siya sa mapa. Ang una niyang destinasyon, ang dugo ng matuwid, isang lugar kung saan ang isang tao ay kailangang pumili sa pagitan ng katarungan at paghihiganti. At alam niya, nagsisimula pa lang ang tunay niyang laban. Magdamag na naglakad si Elias sa ilalim ng malamlam na buwan. Hindi na niya alintana ang pagod, gutom o takot. Isa lang ang nasa isip niya, matunton ang dugo ng matuwid, ang unang bahagi ng sagradong 3 bagay na magpapalaya sa kanya sa sumpa ng kanyang lahi. Ayon kay Lola Biring, matatagpuan ito sa isang lugar na tinatawag na Bukal ng Sumpa, isang sagradong lugar sa bundok ng kanluran, na pinaniniwala ang tinitirhan ng espiritu ng mga pinatay na inosente. Ang sinumang tumapak doon ay kailangang harapin ang kanyang sariling puso, ang tunay na intensyon, at kung karapat-dapat ba siya sa kaliwanagan. Matapos ang ilang araw ng pagtahak sa makakapal na gubat, narating ni Elias ang paanan ng bundok. Dito, nagsimulang maging mabigat ang hangin. Tumitibok ang lupa, at ang mga puno'y tila may mata na nakatingin sa kanya. Sa tuktok ng bundok, sa gitna ng isang lumang bato, naroroon ang bukal, maliit lamang, tila balon, ngunit ang tubig ay kulay pula, hindi dugo, ngunit hindi rin tubig. Para itong buhay, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Lumapit si Elias. Isinawsaw ang kamay. Biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Nakita niya ang isang bisyon. Sa panaginip, nasa gitna siya ng kanilang bahay, bata pa muli. Naroon ang kanyang ama, masaya, buo ang pamilya. Nagkakainan sila, nagtatawanan. Walang ritual. Walang kadiliman. Isang buhay na pinapangarap niyang sana'y totoo. Pero biglang dumilim ang paligid. Nag-iba ang itsura ng kanyang ama, nagiging hayop. Ang ina niya'y umiiyak, may dugo sa kamay. Hawak-hawak ni Elias ang kutsilyo, at sa kanyang harapan, ang batang dating ginamit sa ritual. Patay. Sa kanya ang may gawa. Hindi kami ang gumawa niyan, sabi ng tinig ng kanyang ama. Ikaw. Ikaw ang halimaw.
Napaatras si Elias, nanginginig. Hindi ako, ngunit sa salamin ng tubig, nakita niya ang kanyang sarili, mga matay itim, balat na kulay abo, ngipin na parang matulis na pangil. Balik sa katotohanan, tumilapon siya mula sa balon. Humihingal. Basang-basa ng pawis, kahit malamig ang hangin. Iyon ang pagsubok ng dugo ng matuwid. Hindi ito basta pagkuha ng bagay. Kailangan mong harapin ang sarili mong kasamaan, ang dilim sa puso mo, at kilalanin ito. Sa gilid ng balon may umusbong na bulaklak. Pula. Matingkad. Sa gitna nito ay may patak ng pulang likido, ang sinasabing dugo ng matuwid. Kailangan niyang uminom nito. Pero may babala si Lola Biring, kapag hindi totoo ang iyong hangarin, ang dugo ay magiging lason sa iyo. Hinawakan ni Elias ang bulaklak. Tumulo ang pulang likido sa kanyang palad. Ininom niya ito kahit nanginginig. Unang lagok, walang lasa. Ikalawa, may hapdi. Ikatlo, nagdilim ang kanyang paningin. Bumagsak siya sa lupa, nagkikisay. Sa kanyang isipan, bumalik lahat ng alaala, ang batang tinangkang isakripisyo, ang mga sigaw ng mga nawawala sa baryo, ang halakhap ng kanyang ama habang umiinom ng dugo ng bata. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tinig ang lumitaw. Pinili mong hindi maging halimaw. Iyon ang tunay na lakas. Biglang lumiwanag ang paligid. Tila nawala ang bigat sa kanyang dibdib. At sa kanyang kamay, ang bulaklak ay naging bato, isang maliit na piraso ng kristal na kulay pula. Ito ang dugo ng matuwid. Huminga siya ng malalim. Isa na. Dalawa pa. Ngunit paglingon niya, may tumambad sa gubat, isang anino. Pamilyar. Nakatalukbong. Magaling, anin ang tinig. Ngunit hindi sapat ang isa. Sa susunod na pagsubok ikaw ay mawawala. Naglahong parang usok ang nilalang. Sa kanyang pag-alis sa bundok, napansin ni Elias na iba na ang kanyang lakad, mas matatag, mas sigurado. Hindi na siya basta tumatakbo. Ngayon, siya'y naglalakbay. Hindi pa siya ligtas. Ngunit may dala na siyang katotohanan. At sa puso niya, unti-unting lumalakas ang liwanag. Ang susunod niyang layunin, hanapin ang aklat ng liwanag, itinatago ng isang taong dating aswang, na piniling iwan ang kadiliman. Ngunit paano kung ang taong ito ay may nakaraan din kasing itim ng kanyang mga magulang? Mula sa bundok ng kanluran, tumungo si Elias sa silangan, sa isang lugar na hindi mapuntahan ng mga karaniwang nilalang, ang gubat ng paglimot. Ayon sa kwento ni Lola Biring, naroon ang isang nilalang na dating aswang ngunit tumalikod sa kadiliman. Siya ang tagapangalaga ng aklat ng liwanag, isang mahiwagang aklat na nagsasalaysay ng buong kasaysayan ng mga aswang, at ng ilang taong lumaban sa sumpa ng kanilang dugo. Pero may babala. Ang makakabasa lang ng aklat ay yung may tapang harapin ang katotohanan kahit masaktan pa siya. Pagdating sa gubat ng paglimot pagkarating sa gubat, biglang tumahimik ang lahat. Walang huni ng ibon. Wala ring hangin. Tila isang espasyo sa pagitan ng realidad at bangungot. Bawat hakbang niya'y parang pinipigilan ng kalikasan. Gumagapang ang damo sa kanyang binti, parang ayaw siyang pumasok. Ngunit determinado si Elias. Pagkalampas ng ikatlong araw sa gubat, natagpuan niya ang isang lumang bahay na gawa sa puting kahoy, napapalibutan ng mga halamang tila kumikislap. Sa harap nito, isang matandang lalaki ang nakaupo. Payat, mahaba ang buhok, maputi ang mata, bulag. Matagal na kitang hinihintay, anin ang matanda. Paano mo alam? Tanong ni Elias, naguguluhan. Dahil ako ang dating ako mo. Napakunot ang noo ni Elias. Anong ibig mong sabihin? Ako si Damian. Anak ng isa sa pinakamatandang angkan ng mga aswang. Pinili kong maging tao muli. Pero may kapalit iyon, kailanman ay hindi ko na muling makikita ang liwanag. Ipinakita ni Damian ang kanyang mga mata. Walang itim, puro puti. Iyon ang kabayaran sa kanyang pagtanggi sa dilim. Dumating ka rito para sa aklat ng liwanag, anya. Ngunit hindi basta binibigay ang karunungan. Kailangang handa ang puso mo sa bigat ng katotohanan.
Pagbubukas ng aklat sa loob ng bahay ay may altar, at sa gitna nito, isang aklat na balot ng itim at ginto. Sa tuwing ilalapit ni Elias ang kanyang kamay, tila tinutulak siya ng hangin. Isang tanong, sabi ni Damian, bago mo ito buksan, handa ka bang malaman ang buong katotohanan, kahit malaman mong hindi lahat ng masama ay kalaban, at hindi lahat ng mabuti ay kakampi? Hindi sumagot si Elias. Pero tumingin siya sa aklat at marahan itong binuksan. Biglang lumiwanag ang buong silid. Nagliyab ang mga pahina ng aklat, hindi para masunog, kundi para mailarawan ang nakaraan. Bisyon mula sa aklat ng liwanag, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Sabel, bata pa. Isa siyang dalagang marunong manggamot at may mabuting puso. Ngunit inabuso siya ng mga alagad ng isang malupit na datu. Itinali siya sa gitna ng gubat, iniwang sugatan at duguan. Dumating si Mang Lucio, hindi pa aswang noon. Siya ang nagligtas sa kanya. Dinala siya sa isang kuweba kung saan naroon ang isang matandang aswang, isang nilalang na tinatawag na albularyo ng kadiliman. Dahil sa galit ni Sabel sa mundo, tinanggap niya ang kapangyarihang inalok ng aswang. Si Mang Lucio sumama sa kanya para protektahan siya, hindi para sa kapangyarihan. At si Elias, isinilang sa pagitan ng pagmamahal at paghihiganti. Balik sa katotohanan, bumalik ang liwanag sa silid. Nanginginig si Elias. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdaanan nila, bulong niya. Ngayon, alam mo na, sagot ni Damian. Ang kadiliman ay hindi palaging masama. Minsan, ito ang resulta ng sugat na hindi gumaling. Pero nasa sayo kung pipiliin mong ulitin ang kasaysayan o sirain ang tanikala. Ibinigay ni Damian ang aklat ng liwanag. Ngayon, ikaw na ang tagapagdala. Gamitin mo ito hindi para makapaghiganti, kundi para tumulong. Pag-alis ni Elias sa gubat, mas mabigat ang dala niya. Hindi lang dahil sa aklat, kundi dahil sa katotohanang ang kanyang ama't ina ay parehong biktima at salarin. At sa kanyang puso, bumigat ang tanong, kung ikaw ay bunga ng dilim, may lugar ka pa ba sa liwanag? Ngunit wala nang atrasan. Isa na lang ang kailangan, ang salamin ng katotohanan, ang pinakadelikado, dahil ito'y hindi basta hinahanap, ito ay lumilitaw lang sa oras ng sukdulang pagdududa. Tatlong bagay ang kailangan ni Elias para sa kalayaan, dugo ng matwid, aklat ng liwanag at ang huli, salamin ng katotohanan, pero iba ito sa unang dalawa. Hindi ito lugar, hindi rin tao. Ayon sa alamat ni Lola Biring, ang salamin ng katotohanan ay isang nilalang, isang anyo ng sariling budhi, lumilitaw lamang sa panahon ng sukdulang pagdududa at krisis ng kaluluwa. Sa madaling salita, hindi mo ito matatagpuan kundi ito ang hahanap sa iyo. Paglalakad sa limbo, dala ang aklat at dugo, muling naglakbay si Elias. Ngunit habang palayo siya ng palayo sa gubat, napansin niyang unti-unting nag-iba ang mundo sa paligid niya. Ang langit ay naging kulay abo. Ang oras ay tila huminto. Wala nang gabi o araw, isa na lang mahabang takip-silim. Sa gitna ng kawalan, may narinig siyang pag-iyak. Mahinang tinig ng isang bata. Sinundan niya ito at bigla, nasa harapan niya ang kanyang sarili, bilang batang Elias. Duguan, nanginginig, hawak ang kanyang ina habang ito'y nagkakagulo. Nasa paligid nila ang mga aswang, naghihiyawan. Ritual. Bakit mo ako iniwan, sigaw ng bata. Hindi kita iniwan, sagot ni Elias, nangingilid ang luha. Hindi ko lang alam ang totoo noon. Alam mo na ngayon, sagot ng bata. Ngunit anong gagawin mo sa katotohanan yan? Paglingon ni Elias, isang dambuhalang salamin ang lumitaw sa gitna ng kawalan. Gawa ito sa kristal, tila buhay. Tumitibo. Humihinga. Sa ibabaw nito ay nakaukit, harapin mo ang sarili mo. Sa mata ng katotohanan, walang lihim na mananatili. Pagharap sa salamin, nilapitan ni Elias ang salamin. Unay sarili lang niya ang nakita, payat, pagod, magulo ang buhok. Pero habang tinititigan niya ito, unti-unting nagbago ang refleksyon. Isa na siyang ganap na aswang. Itim ang mga mata. Matutulis ang ngipin. Duguan ang mga kamay. Nakangisi. Tanggapin mo na, Elias, ani ng refleksyon.
Ito ang totoo mong anyo. Bunga ka ng kadiliman. Anak ka ng halimaw. At sa huli ikaw rin ay magiging halimaw. Hindi, sagot ni Elias, pilit pinipigil ang takot. May sarili akong pagpili. Hindi ako tulad nila. Pero ilan na ang nasaktan mo sa paglalakbay mong to? Ilan ang nasangkot, nasugatan, muntik mamatay para lang sa layunin mong linisin ang pangalan mo? Hindi ba't pagka makasarili rin yan? Natahimik si Elias. Sa pool. Hindi sapat ang maging mabuting tao kung ang resulta ng kabutihan mo'y kapahamakan ng iba, patuloy ng salamin. Handa ka bang huminto? O ipagpapatuloy mo kahit masunog ang mundo? Tumulo ang luha ni Elias. Pagkatapos ng lahat, totoo ang sinabi ng salamin, marami siyang nadamay. Si Lola Biring halos mamatay para iligtas siya. Si Damian nawalan ng paningin. Ang ilang inosente nagambala ang buhay. At ang sarili niyang kaluluwa punit-punit na. Ngunit sa gitna ng lungkot, isang tinig ang tumawag mula sa kanyang loob, wala sa dugo ang kasamaan. Nasa desisyon. Nasa puso. Iyon ang tinig ni Aling Sabel ng kanyang ina. Hindi bilang aswang, kundi bilang ina na minsang umibig, minsang nasaktan, at piniling maging makapangyarihan para hindi naapak-apakan. Pinunasan ni Elias ang luha. Tama ka, salamin, anya. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Pero hindi ko ikakaila. Hindi ako tatakas. At hindi ko rin isusuko ang layunin ko, hindi para sa akin, kundi para sa mga susunod sa akin. Biglang lumabo ang salamin. Nagsimulang magliwanag. Ang refleksyon ay muling naging siya, tao. Pagod, marupok, pero totoo. Isang liwanag ang sumabog mula sa salamin. At iniwan nito ang isang puting pendulum, may kristal sa dulo. Ito ang salamin ng katotohanan. Hindi para tumingin sa sarili, kundi para laging mapaalalahanang ang totoo ay hindi laging maganda, pero ito ang nagsisilbing gabay. Huling babala habang papalayo siya sa lugar, isang boses ang bumalot sa hangin. Elias, natagpuan mo na ang tatlong kailangan. Ngunit ang huli mong laban ay laban sa sarili mong dugo. Napalingon siya. Wala roon ang boses. Ngunit alam niyang ibig sabihin ito, ang huling yugto ng kanyang pakikibaka ay hindi sa mga ritual, hindi sa mga halimaw, kundi sa mismong ama niya, si Mang Lucio. Ang huling tagapagtanggol ng kadiliman. Ang halimaw na minsang naging ama. At ngayong siya na ang may hawak ng tatlong susi panahon na para tapusin ang sumpa ng kanilang lahi. Tatlong bagay na ang taglay ni Elias, dugo ng matwid, aklat ng liwanag, salamin ng katotohanan, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang paglalakbay, kundi ang pagbabalik, dahil kailangang harapin ni Elias ang pinagmulan ng lahat ng sakit. Si Mang Lucio. Pagbabalik sa bayan ng mga anino, ang dating tahimik na baryo ay ngayon puno ng kaba. Hindi dahil sa sigawan, kundi dahil sa katahimikan. Wala ni isang aso. Wala ni isang ilaw. Tila hinihintay ng buong lugar ang isang pagsabog ng katotohanan. Sa gitna ng baryo, sa ilalim ng punong balete, naroon si Mang Lucio. Payapa ang mukha. Maputi na ang buhok. Hawak ang baston na gawa sa buto ng aswang. Anak, sabi niya. Bumalik ka. Hindi sumagot si Elias. Alam ko kung bakit ka nandito, dagdag pa ni Lucio. Gusto mong tapusin ang sumpa. Akala mo ang sumpa ay nasa dugo natin. Hindi. Ang sumpa ay ang pagkakailam mo sa kung sino ka. Hinugot ni Elias ang aklat ng liwanag, inilatag ang salamin ng katotohanan, at piniga ang dugo ng matwid sa gitna ng altar na itinayo niya sa paanan ng puno. Lumindol. Umalon ang hangin. Nagliyab ang paligid. Ritual ng huling hukom, bumukas ang langit. Mula sa itaas ay bumaba ang anino ng mga ninuno, mga nilalang na pinagsama ang anyo ng tao at halimaw. Lahat sila'y humatol. Tila isang matandang konseho na magpapasya kung karapat-dapat bang linisin ang lahing aswang o tuluyan ng burahin. Tatlong pagsubok ang hinarap ni Elias. Isa, pagsubok ng puso, pinakita sa kanya ang lahat ng taong nasaktan sa kanyang paglalakbay.
Si Damian na nawalan ng paningin. Si Lola biring na sugatan. Ang mga inosente sa baryo. Piliin mo, itigil mo ito ngayon, at hayaang manatili ang kadiliman. O tapusin mo ito, kapalit ng buhay ng mga mahal mo. Tumulo ang luha ni Elias. Ngunit pinikit niya ang mata at nagsalita, kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ako, sino? Tinanggap niya ang kapalit. 2. Pagsubok ng pananampalataya. Ang aklat ng liwanag ay sinubok. May bumalot na anino rito, sinusubukang sirain ang kanyang tiwala sa katotohanang nakita niya. Bakit ka palalaban kung ang dugo mo ay kasalanan? Dahil ang dugo ay hindi ang kahulugan ng pagkatao. Ang ginagawa ko ngayon, iyan ang ako. Nagliwanag ang aklat, nagliyab ang anino. 3. Pagsubok ng ama sa huli, hinarap niya si Mang Lucio. Halika, anak, sabi nito. Sama ka sa akin. Pagsamahin natin ang liwanag at dilim. Tayo ang bagong simula. Ngunit tumitig si Elias sa kanya. Hindi ko kayang yakapin ang liwanag kung kailangan kong talikuran ang puso ko. At hindi ko rin kayang ituloy ang dilim kung ang mundo'y masusunog. Itinaas niya ang salamin ng katotohanan. At doon nakita ni Mang Lucio ang kanyang tunay na anyo, isang ama, minsang nagmahal, ngunit nalunod sa ambisyon. Napaluhod siya. Umiyak. At kung ito ang katapusan ko, anya, gusto kong matapos ito bilang tao, hindi bilang halimaw. Pagputol ng sumpa sa huling sandali, tinanggap ni Mang Lucio ang dugo ng matuwid. Ipinasa niya ang huling hibla ng kanyang lakas kay Elias. At sa pagsama ng liwanag, katotohanan, at sakripisyo, biglang nagliyab ang buong altar. Nagliyab rin ang langit. Nagliyab rin ang lahi ng aswang. At sa loob ng isang iglap ang kasaysayan ng kadiliman ay pinalitan ng isang bagong kabanata. Epilogo, ang bagong mundo makaraan ang ilang taon, muling tahimik ang baryo. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kapayapaan. Si Elias ay naging isang mananalaysay, isang tagapag-ingat ng bagong aklat na tinatawag na kasaysayan ng katubusan. At sa mga batang lumalapit sa kanya gabi-gabi, sinasabi niya, hindi lahat ng halimaw ay masama. Minsan, sila ang unang nagmahal pero walang nagmahal sa kanila pabalik. At ang kwento ni Elias, isang patunay na kahit anak ka ng dilim, may pag-asa ka pa ring maging liwanag sa iba.